Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 73 at 74 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Una ngang gumawa ng pagkilos etong replika ni Dakan patungo sa kinaroroonan nitong si Yunwoo na mas minabuting pataasin pa ang mga stats na kanyang tinataglay at hindi umalis sa kanyang pwesto at harapang tinanggap ang talim ng sandata nitong kanyang katunggali. Kapwa nga ang dalawang ito ay nagpamalas ng kanilang mga angking lakas na kaagad ipinadama para sa isa't isa mula sa pagtama ng kanilang mga kagamitan, tanda ng intimidasyon. Sa mga oras nga ding iyon ay napagtanto nitong binata na sadyang napakakunat nga raw nitong halimaw na kanyang kinakaharap at batay nga raw sa kanilang inisyal na pagkilos ay kaniyang masasabi na etong replika ni Dakan ay kasalukuyang nasa level na ng 180 pataas. Subalit hindi naman siya pinanghihinaan ng kalooban at mas minabuting ipagpatuloy na ang kaniyang pakikipaglaban. Sapagkat kung hindi nga daw niya ito gagawin ay walang magbabago o anumang progreso sa kanyang kakayahan bilang isang manlalaro. Ang kaniyang mga pag-atake ay madali namang nadepensahan nitong replika ni Dakan hanggang sa bigla na nga lamang itong naguluhan buhat ng tila ba sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalo pang lumalakas etong ating pangunahing tauhan at matagumpay na nabigyan ng isang solidong pinsala sa bahaging leeg etong nasabing halimaw. Napangiti nga etong si Yunwo at iniisip na panalo na siya. Subalit literal na nanlaki ang kanyang mga mata sapagkat nagkamali nga siya ng akala. At etong ang replika ni Dakan ay agarang muling kumilos at tinumbok ang kanyang kinaroroonan. Galit na galit nga ito at muli ngang naging mainit ang palitan ng kanilang mararahas na pag-atake kontra sa isa't isa habang ramdam nitong ating pangunahing tauhan na mas lalong naging agresibo itong nasabing replika ni Dakan matapos ang kanyang matagumpay na pagdulot ng pinsala laban dito. Muli nga siyang nakahanap ng butas sa depensa nitong orc at sa ikalawang pagkakataon ay nagawa niyang muling hiwain ang bahaging leeg nitong halimaw na mas lalo nga lamang ng galaiti at malakas na pinatalsik siya papalayo. Ginamit nga ni Yunwo ang skill na Black Heavenly Steps upang magawang atakihin etong kopya ni Dakan sa likuran niyang bahagi. Subalit agad naman niya itong nabasa at eto pang binata ang nasorpresa sa naging aksyon nitong halimaw. Tila nga daw mas naging mas malakas at mabibilis pa ang mga pag-atake nitong pinapakawalan kumpara kanina. Gayon din napapaisip kung may natatangi itong abilidad na mas lalo pang lumakas kapag ang stamina nga daw ay nababawasan. Nakadama nga siya ng pangamba sa kasalukuyan niyang sitwasyon at iniisip na kinakailangan niya ng kumilos upang agarang wakasan ang kanilang isinasagawang sagupaan. Lalo na't kapwa nalalapit na ring mawala ang bisa ng mga buff na kanyang ginagamit mula sa kanyang mga pagmamay-aring items, gayon din mula sa kanyang alaga. Lumipas pa nga ang ilang minuto at ating masisilayan etong si Tangi na bagyang naguguluhan habang pinagmamasdan itong dalawang magkalaban na nakandusay sa lapag. Dooy dahan-dahan nga naglaho sa kawalan etong replika ni Dakan habang aminado naman itong binata na tsamba lamang ang kanyang pagkapanalo at sadyang napapaisip kung gaano talaga kalakas etong si Dakan kung ganoon na kaagad kahusay ang antas ng abilidad na ipinapamalas ng isang hamak niyang kopya. Subalit ang kaniyang pangamba ay agad namang napawi nung ipinakita ng system ang mga pabuya na kanyang nakamit mula sa nagdaang duelo na siyang nagpapataas sa mga attributes na mayroon siyang tinataglay. Matapos noon ay muli ngang lumitaw sa kanilang harapan ang isang panibagong portal na mabilis naman niyang tinahak na kung saan ay muling nagdala sa kanila patungo sa isang panibagong arena. Agaran nga siyang binati ng system sa kanyang pagdating sa ikasyam na bahagi kung saan ay maaari niyang makuha ang pabuya na tinatawag na Iron Heart. Paliwanag nga ng system na ito ay kanyang mapapasakamay sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isa sa kanyang mga pinahahalagang tao sa buhay. Dito ay agaran ng nangamba etong alaga niyang si Tangi at iniisip na posibleng siya ang kaharapin nitong kanyang bossing sa pagkakataong ito. Samantalang maging etong ang binata ay binalot din ng pangamba habang iniisip ang posibilidad na ang tinutukoy nitong system ay ang kanyang mga magulang na talagang lubos niyang ayaw mangyari. Do'y nagsimula na ngang mag-analisa ang system at makalipas lamang ang ilang saglit ay literal na nanlaki ang kanyang mga mata buhat nang lumitaw sa kanilang harapan etong replika ng kanyang pinakamatalik na kaibigang si Yang Chan. Pasimple namang nadismaya etong si Tangi buhat ng kanyang iniisip na siya ang pinakamalaga para dito sa kanyang bossing na hindi naman ito lubos maunawaan. Mas minabuti naman nitong si Yunwo na ituon na ang kanyang atensyon sa replika nitong kanyang pinakamatalik na kaibigan at nagsimulang maalala ang kanyang mga tulong na ipinagkakaloob sa kanya sa mga panahong lubos siyang pinanghihinaan. Napangiti nga siya at kasabay na nasambit
na sadyang napakaswerte nga daw niya na magkaroon ng kagaya niyang kaibigan at napakaraming rason upang ito ay di umano'y kanyang pasalamatan. Subalit sa mga oras nga ding iyon ay bigla nga siyang gumawa ng isang pagkilos at binigyan ng isang napakalakas na sapak ang pagmumuka nitong replika ng kanyang pinakamatalik na kaibigan habang nakangiti pang ang nasambit na ibang bagay na nga raw ang emosyon pagdating sa mga misyong isinasagawa. Patuloy nga niya itong sinasapak habang isinasaad na huwag nga raw sanang sasama ang loob sa kaniya nitong si Yang Chan kung kaniya itong mapag-aalaman at nangakong sagot na nga raw niya ang ulam nilang manok para sa hapunan. Literal namang binalot ng takot etong alaga niyang si Tangi at palihim na nagpapasalamat sapagkat mabuti na nga lamang di umano at hindi siya ang pinakamahalaga para sa kanyang bossing habang pinapanood na nagmamakaawa etong replika ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Kasabay nga noon ay naguguluhan naman etong tunay na Yang Chan buhat ng tila ba nakadarama nga raw siya ng kagustuhang kutusan etong si Yunwo sa hindi niya malamang kadahilanan mga master. Hindi nga naglaon at tuluyan ng bumagsak sa lapag etong replika ni Yang Chan na walang humpay na pinupulbos nitong ating pangunahing tauhan at napasakamay ang isang panibagong skill. Ang kanyang tagumpay nga ay kapwa nasaksihan din nitong si Serped na hindi maitago ang kanyang pagkadismaya mula sa aniya ay walang pag-aalinlangang pagpulbos sa masasabi niyang pinahahalagang individual. Ipinayag naman itong si Lebron na ganoon din naman siya noong unang beses siyang dumaan sa nasabing pagsubok at kinalaban ang kanyang guro na sadyang ikinadismayang marinig nitong si Serped. Buhat ng kapwa nga daw mga baliw etong sina Lebron at ang kanyang napiling disipulo. Maya-maya pa ay lumitaw naman sa kanilang kinaroroonan etong si Yunwo at labis siyang naguguluhan buhat ng naroroon sa nasabing lokasyon etong kanyang guro. Iniisip nga nitong binata na etong si Lebron ang kanyang makakaharap sa panibagong laban na agara namang sinagot nitong kanyang guro na kung inaakala niyang siya ang kanyang makakalaban ay huwag nga siyang umasang mananalo sa isang duelo. Mas minabuti nga nitong si Lebron na ibaling ang kanyang atensyon dito kay Serped kung papaano agad nakarating etong binata sa kanilang lokasyon na agad nitong ipinaliwanag na buhat nga raw iyon sa nagkaaberya sa ngayon ang ikasampung bahagi na ikinabigla nitong dalawa na marinig. Dagdag pa nga nitong si Serped na buhat nga daw iyon nang may sinusubukan siyang panibagong upgrade kung kaya't posibleng matatagalan pa ng ilang buwan bago pa magamit ang ikasampung bahagi nitong pagsusulit. Ang payag ng iyon ay talagang ikinadismaya nitong binata at mas minabuting magtanong dito kay Serped kung maaari ba siyang bumalik din dito oras na matapos na ang pag-update ng ikasampung bahagi nitong pagsubok. Mas minabuti naman itong matandang Archmage na pagkalooban siya ng 5 return scroll bilang pakonsuelo sa aberyang sinapit na lubos na ikinatuwa nitong si Yunwo. Mas minabuti naman siyang tanongin nitong si Serped kung ano nga daw ba ang kanyang pinakarason kung bakit niya tinahak ang kanyang kinaroroonan. Literal na nanlaki nga ang mga mata niya nung ipinahayag nitong si Yunwo na inatasan siya nitong si Garon na ipabatid ang tungkol sa paglitaw nitong kapangyarihang binabalot ng kadiliman na tinatawag na Alkil. Ang payag nga niya ay hindi kaagad magawang paniwalaan nitong si Serped kung kahit ipinabatid muli nitong si Yunwo na ang kanilang impormasyon na nakalap ay mula sa source na mapagkakatiwalaan nitong nasabing individual. Do'y naunawaan naman itong Archmage na mayroon silang insider mula sa hanay ng mga rebelde. Habang ito namang si Lebron ay ninanais ng wakasan ng tuluyan ang ilang dekada nilang pakikibaka kontra sa grupo nitong mga rebelde na nagnanais na wasakin ang imperyo. Kanilang ang kapwa na pagpasya na ipahayag nga raw nitong ating pangunahing tauhan para dito kay Garon na silang dalawa nitong si Serped ay makikibahagi sa susunod na isasagawang subjugation. Dagdag pa nga nitong kanyang guro na dapat ay maging handa rin di umano etong kanyang disipulo kapag dumating na ang mga oras na iyon. Napaisip nga etong binata sa naging payag ng kanyang guro at nauunawaan ng pakikiisa nitong mga binansagang pinakamahusay na kabalyero at pinakamahusay na archmage ay nangangahulugan lamang ng posibleng isang malawakang digmaan. Matapos noon ay agad nga niyang ipinagbigay alam ang naging kautusan nitong kanyang guro at ni Serped para dito kay Garon. At nung marinig niya ang positibong pagtugon ng mga ito ay bagya nga siyang nakadama ng seguridad para sa misyon nilang isasagawa. Kasunod nito ay pinahayag nitong system ang mga pabuyang nakamit nitong binata, kabilang na dito ang regalong ipinagkalob sa kaniya nitong si Garon. Subalit naguluhan nga siya sapagkat hindi niya matukoy kung ano nga ba ang regalong tinutukoy para sa kanya at na-question etong nasabing individual. Nilinaw naman itong si Garon na ito nga daw ang tungkol sa basbas ng kanyang pamantayan na magtagumpay na maipasa nitong si Yunwo. Subalit upang mapatunayan nga raw ang kanyang tunay na abilidad at makuha ang kanyang pagkilala, ay kinakailangan pa nitong binata na maabot muna ang level 170 na sadyang kanyang ikinadismaya
sapagkat kasalukuyang siya ay nasa level 145 pa lamang. Kaya't mas minabuti niyang umalis na sa nasabing base upang ipagpatuloy ang kanyang pagle-level up. Lubha nga siyang determinado na mapagtagumpayan etong quest na hinahangad ni Garon bago pa man tuluyang muling bumalik sa pagla-livestream na isinasagawa. Para nga siyang baliw na umabot na sa punto na 4 na oras lamang ang pahinga at ang buong 20 oras ay ginugugol para sa pagpaslang ng mga halimaw sa Rag Mountains. Ayon pa nga sa kwento, na makalipas nga raw ang 5 araw na ganitong patuloy na gawain, ay napagpasya na ng kanyang alagang si Tangi na maglayas at hindi tumugon sa panawagan ng kanyang bossing at iniwang mag-isa etong si Yunwo na lubos na problemado sa pagsasagawa ng pangangaso ng mga halimaw. Tumagal nga ang kanyang gawain sa loob ng 1 linggo bago patuluyang naabot ang level 170 na sadyang mababakas ang matinding pagod na nadarama sa kanyang pagmumukha. Masisilayan nga nating binati siya nitong si Garon at masayang kinilala ang kanyang nagawa kasunod ng pagkakaloob nitong system ng titulong Empire Partisan na tanda ng pagkilala sa kaniya bilang unang manalarong kabahagi ng isasagawang misyon laban sa Alkil. Gayon din ang pagbibigay ng karagdagang 5% sa kaniyang lakas at bilis na tinataglay na sadyang agad na pinawi ang pagod na nadarama nitong si Yunwo na kapanapuna nitong si Garon. Natanong naman nitong binata ang tungkol sa impormasyon kung saan naroroon etong kuta ng tinatawag na Alkil, na ayon naman dito sa kanyang karap na batay nga raw sa kanilang impormante ay kasalukuyang matatagpuan ito sa tinatawag na Kunta Plateau. Ang lugar nga na iyon ay agad ding nakilala ni Yunwo, sapagkat bantog ito hindi lamang dahil sa napakahirap magalugad ang kabundukan, bagkus pinamumugaran nga din ng mga halimaw na mukhang unggoy na kabilang sa Kunta Clan. May taas nga daw ang mga ito na halos 4 metro. Malakas at mabibilis nga rin di umano ang mga nasabing nilalang at higit sa lahat ay nagtataglay ng mataas na antas ng katalinuhan na siyang malaking problema para sa mga manlalarong naglalakbay sa Heijen Great Mountain. Subalit hindi nga ito ang malaking sagabal para sa kanya sapagkat mas inaalala pa nga niya ang tungkol sa nagaganap na pag-aagawan ng karapatan para sa bahagi ng nasabing kabundukan, lalo na't sangkot nga daw dito ang Mano Guild, Red Bull Guild at maging ang JT Telecom. Pag-logout nga niya sa laro, ay agad nga siyang nagpahinga sa kanyang kama at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili upang makapag-isip ng aksyong dapat niyang isagawa. Muli naman niyang naalala ang tungkol sa inilabas na bagong patch nitong laro at kasabay na hinangad na malaman kung ano ang nilalaman nito mula sa mga tagapagbalita ng A-World. Ngunit sadyang di na nga niya kinaya pa ang antok na nadarama. Ipinakita nga sa atin ang isang stream nitong dalawang individual na silang nagsasagawa ng paglalahad sa kabuuang update nitong laro. Sila nga ang karakter na sina Sunny na sinasabing number 1 sa paglalahad ng mga bagong pangyayari sa laro at etong si Sunchip na siya namang pinakamahusay pagdating sa pag-aanalisa. Binati nga nila ang kanilang mga taga-subaybay at agad na ipinahayag ang tungkol sa 3 pangunahing dagdag na gawain sa larong arena. Ang una nga daw dito ay ang third class change, pangalawa naman ang siege at ang panghuli ay ang pet contest. Paliwanag nga nitong si Sunchip na ang third class change ay para lamang sa mga manlalarong naabot na ang ika-200 level sa kanilang mga karakter. Dagdag pa nga nitong si Sunchip na ang nasabing pagbabago sa klasifikasyon ng mga manlalaro ay magbubunsod ng mas mahirap na progreso lalo na sa unang bahagi nitong patch na bagyang ikinabiglang marinig nitong si Sunny. Ipinagpatuloy nga nitong kanyang kasamahan ang pagpapahayag hinggil sa ikalawang bahagi ng update na may kaugnayan naman sa pagkubkub ng kastilyo. Malamang nga daw ay pag-aagawan ito ng mga naglalakihan at bigating guild sa laro. Gayon din maraming manlalaro ang handang gumastos, tangi makubkub lamang ang nasabing kastilyong inihanda ng kumpanyang Quincy. Samantalang ang pinakahuli at ikatlong bahagi ng patch na ilalabas ay ang tinatawag na pet contest. Dito nga raw ay maglalaban-laban ang mga alaga nitong mga manlalaro upang matukoy kung sino ang pinakamalakas na alaga sa larong arena. Habang ang simbolo pa nga nitong laro ay walang iba kundi etong pasaway na alaga nitong si Yunwo na si Tangi. Habang ayon pa nga dito sa dalawang mamamahayag ay wala silang kaduda-duda na sa nasabing kompetisyon ay etong alaga ni Alibos ang siyang mamamayagpag. Sa sumunod nga na araw ay agad nang sinimulan ang kompetisyon para sa mga alaga ng mga manlalaro sa larong arena. Ang ilan nga sa mga ito ay tila bahagyang nadidismaya sa ipinapakita ng kanilang mga alaga habang ang iba naman ay napapaisip at nag-uusap kung makikilahok nga ba etong kapwa sina Alibos at Tangi para sa nasabing kompetisyon. Mayabang namang ipinahayag ng isa sa mga manlalarong naroroon na kung ganoon nga raw, kung hindi sasali etong ating pangunahing tauhan, ay tiyak na sila ng kanyang alagang tinatawag niyang Thunderbolt
ang siyang tiyak na magwawagi sa naturang kompetisyon. Subalit hindi pa nga natatapos ang kanyang pagmamayabang ay agad na itong pinagpawisan ng malala dahil sa mga oras na iyon ay kanilang masisilayang naroroon na etong ating pangunahing tauhan. Ayon pa nga sa kanya, ng ganitong klase ng mga kompetisyon ay hindi niya magagawang palagpasin, lalo na't malaki nga daw ang pabuya na maaari niyang mapasakamay. Dito'y agaran nga niyang isinamon etong alaga niya na bagyang naiinis, subalit agad din itong naguluhan, buwat sa ang agad na bumungad sa kanyang harapan ay etong grupo ng mga manlalaro na labis na humahanga sa kaanyuan niyang tinataglay. Dahil nga sa matinding pagkabigla, ay mabilis itong umakyat sa ulong bahagi ng kanyang tinatawag na hangal na bossing na kasalukuyang nagpaplano ng magsagawa ng kanyang panibagong livestream kung saan ay nakapokus nga daw para dito sa alaga niyang si Tangi mga master.